Naranasan mo na bang tumingin sa salamin at maisip na, average lang ako? Yung papasok ka sa isang kwarto, walang napapalingon, walang tumitigil, walang napapansin. Tahimik kang nauupo sa gilid, parang multo sa sarili mong mundo. Habang nag-i-scroll ka sa social media, nakikita mo ang mga taong mas maingay, mas palabida, mas pinupuri, mas pinapansin. At sa kaibuturan ng isip mo, may boses na pabulong na nagsasabi, hindi ako sapat. Pero hayaan mong sabihin ko sa iyo ang isang katotohanang hindi kailanman sasabihin ng karamihan sa iyo ng harapan. Mas kaakit-akit ka kaysa sa inaakala mo. At ang dahilan kung bakit walang nagsasabi nito ay hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil nararamdaman nila ito bago pa nila maintindihan. Hindi mo kailangang maging pinakamaingay sa kwarto para makuha ang atensyon. Ang tunay na presensya hindi sumisigaw. Tahimik itong gumagalaw, tahimik itong bumabago ng paligid. Tahimik nitong ginugulo ang mundo ng iba nang hindi man lang nagsusumikap. May mga taong hindi ka pinupuri dahil iniisip nilang alam mo na. May iba naman na nananatiling tahimik dahil ang katahimikan mo nakaka-intimidate. Ang energy mo, ang kalmado mong kumpiyansa, ang presensya mong hindi humihingi ng pansin, nakakayanig ito sa mga taong umaasa sa ingay para makaramdam ng halaga. Pero huwag kang magkamali. Napapansin ka nila, hindi lang nila sinasabi. Ang pagiging kaakit-akit ay hindi lang tungkol sa itsura. Ito'y kung paano ka tumayo, kung paano ka magsalita, kung paano ka hindi humahabol ng validasyon. Nararamdaman ito ng mga tao at kadalasan natatakot sila rito. Dahil kapag may taong naglalakad sa buhay nang hindi humihingi ng atensyon, nang hindi humihingi ng pahintulot para maging totoo, binabasag niya ang mga patakaran. At kapag nabasag ang mga patakaran, nayanig ang mga tao. Kaya imbes na papuri, katahimikan ang natatanggap mo. Imbes na palakpakan, mga sulyap. Pero tandaan mo ito, may ibig sabihin ang mga sulyap na yon. Ibig sabihin, nakikita ka nila kahit nagkukunwari silang hindi. Nararamdaman nila ang presensya mo kahit hindi sila nagsasalita. At ngayon, ipapakita ko sa iyo ang katotohanan. Ito ang 7 totoong senyales na mas kaakit-akit ka kaysa sa iniisip mo. Kahit walang nagsabi, kahit matagal kang nanatili sa anino. Makinig ka ng mabuti, makikita mo ang sarili mo dito. Senyales 1, nahuhuli mo bang nakatingin sila tapos biglang iiwas nasa kafe ka, nasa pila ka. Naglalakad ka sa gitna ng mga tao at bigla mo itong naramdaman, may nakatingin, isang bigat sa hangin, isang presensya. Lilingon ka at bigla silang tumitingin sa cellphone o iiwas ng tingin. Pero alam mo, nakita mo, nararamdaman mo at hindi iyon imahinasyon, iyon ay pagkilala. Isa ito sa pinaka hindi napapansing senyales ng lihim mong atraksyon. Ang totoo, ang tunay na kaakit-akit na tao bihirang purihin. Hindi dahil hindi sila kaakit-akit, kundi dahil nai-intimidate ang mga tao o iniisip nilang alam mo na. Kaya imbes na lumapit, tahimik silang tumitingin. Hinahangaan ka mula sa malayo. Kapag may taong nahila ng energy mo, hindi nila agad ito napoproseso. Kaya ang instinct nila ay manood, hindi magsalita. At kapag nagtagpo ang mga mata ninyo, umiwas sila. Dahil sa sandaling yon, hindi na lang ito tungkol sa itsura. Ito'y tungkol sa naramdaman nila. At iyan ang tunay na atraksyon. Hindi laging maingay ang paghanga. Minsan tahimik ito. Minsan nagtatago sa kilos ng katawan, minsan nasa pagitan ng katahimikan. At kadalasan ang mga taong pinaka-nakakaramdam ng presensya mo, sila rin ang hindi kailanman magsasalita. Kaya sa susunod na may mahuli kang nakatingin na parang may nakita silang bihira, huwag mong balewalain. Iyon ay salamin ng kapangyarihan mo. Senyales 2. Iba ang trato sa iyo ng mga estranghero at hindi mo alam kung bakit may nagpapasingit sa iyo sa pila. Mas matagal ang eye contact ng barista. May ngumiti sa iyo na parang kilala ka na. At iniisip mo, bakit ang bait nila? Iniisip mong tsamba lang. Pero hindi. May inilalabas kang energy na hindi nila maipaliwanag. Isang presensya na nararamdaman bago pa magsalita. Hindi mo kailangang maging flashy para mapansin. Minsan, ang presensya mo ang nagsasalita para sa iyo. Ang tindig mo, ang boses mo, ang katahimikan mo. Mas sensitibo ang mga tao sa energy kaysa sa inaakala mo.
Sa mundong puro papansin, ang tunay na atraksyon ay tahimik. Ito'y eye contact na hindi pilit. Presensyang nagpapakalma ng kwarto. Enerhiyang hindi naghahabol. Iyan ay kapangyarihan. Maaaring iniisip mong average ka dahil walang nagsasabi. Pero pansinin mo ang kilos nila. Mas maingat, mas magalang, mas malambot, hindi yon aksidente. Energy ang dahilan. At ang energy hindi nagsisinungaling. Senyales 3. May mga taong nakakaalala sa iyo kahit nakalimutan mo sila. May lalapit sa iyo at sasabihin, "Hindi ba ikaw yung nakita ko sa cafe nung isang araw?" At ikaw, mapapaisip, "Ha? Hindi ko nga maalala." Pero pakinggan mo ito. Ang ibig sabihin noon, hindi ka lang dumaan sa lugar. Nag-iwan ka ng marka. Hindi mo kailangang magsalita. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Naramdaman ka. Iyan ang kapangyarihan ng presensya. Karamihan sa mga tao, dumadaan lang sa buhay ng iba, walang bakas, walang alaala. Pero may iilan na kahit tahimik, kahit saglit lang, ay nananatili sa isip. At kung naranasan mo na may nakaalala sa'yo, kahit wala kang ginawang espesyal sa tingin mo, huwag mo itong maliitin. Hindi lahat ay naaalala. Ang mga naaalala, may dalang kakaibang energy. Hindi ka lang nakita, naramdaman ka. At ang ganitong uri ng atraksyon ay hindi panlabas. Ito ay presensya. Ito ay lalim. At iyan ang dahilan kung bakit kahit wala kang ginagawa, may mga taong hindi ka nakakalimutan. Senyales, 4 pinupuri ka sa mga bagay na hindi mo akalaing espesyal. May nagsabi na ba sa'yo ng ganito? Ang calming ng boses mo. Ang ganda ng tawa mo. Ang gaan ng pakiramdam kapag kausap ka. At ikaw mapapaisip ka, normal lang naman yan. Pero para sa kanila, hindi iyon normal. Kapag pinupuri ng isang tao ang maliliit na detalye tungkol sa'yo, ibig sabihin, hindi lang sila nakatingin. Nakikinig sila. Nararamdaman ka nila. Ang totoong atraksyon hindi laging sumusunod sa sinasabi ng lipunan na maganda. Minsan, nahuhulog ang atensyon sa paraan ng pananalita mo, sa ngiti mo kapag hindi pilit, sa kilos ng kamay mo, sa katahimikan ng mata mo. Mga bagay na araw-araw mong dala, pero hindi mo binibigyang halaga. At dun mismo nagtatago ang ganda. Kapag may pumansin sa mga detalyeng iyon, ibig sabihin, nakita ka nila ng buo. Hindi ka nila tinitingnan bilang imahe, kundi bilang tao. At iyan ang klase ng atraksyon na hindi basta-basta nawawala. Hindi ito pinipilit. Hindi ito ginagaya. Natural itong lumalabas kapag totoo ka sa sarili mo. Senyales 5. May mga taong sinusubukang magpasikat kapag nandyan ka. Napansin mo na ba ito? Tahimik ang kwarto. Normal ang usapan. Tapos pumasok ka, biglang may mas malakas magsalita. May biglang nagyayabang ng konti. May nagkukuwento ng achievements na parang may kailangang patunayan. Hindi mo hiniling, hindi mo inasahan, pero nangyayari. At hindi ito aksidente. Kapag may taong naaakit sa'yo, gusto ka nilang mapansin. Gusto nilang makita mo sila. At ang tao hindi nagsusumikap magpahanga sa taong wala silang pakialam. Kung nag-iiba ang kilos ng iba kapag nasa paligid ka, ibig sabihin, may epekto ka. Hindi mo kailangang magpakitang gilas. Hindi mo kailangang magsalita. Ang presensya mo pa lang may binabago na. At madalas hindi mo ito napapansin dahil hindi ka naghahanap ng validation. Pero obserbahan mo, ang nerbiyos, ang sobrang kumpiyansa, ang biglang pagtaas ng energy, iyan ay reaksyon. At ang reaksyon ng tao ay mas tapat kaysa sa mga salita nila. Senyales 6, inaakala ng mga tao na may karelasyon ka, na may nagsabi na ba sa'yo, sigurado akong may girlfriend ka na. O kaya, talaga, single ka? At mapapansin mo ang gulat sa mukha nila. Hindi iyon tungkol sa status mo. Iyon ay tungkol sa kung paano ka magdala ng sarili. Mukha kang buo, mukha kang kontento, mukha kang hindi naghahabol. At sa mundo ngayon, bihira ang ganitong presensya. Ang taong hindi desperado sa atensyon ay nagmumukhang may kontrol sa sarili. At ang kontrol sa sarili ay kaakit-akit. Kapag nakikita ka ng mga tao bilang kalmado, sigurado at may direksyon, natural nilang iisipin na may taong nagmamahal na sayo. Hindi dahil kailangan mo yon para maging buo, kundi dahil buo ka na kahit wala. At iyan ang dahilan kung bakit nagugulat sila kapag nalaman nilang single ka. Iyon ay palatandaan na ang presensya mo ay may bigat. Senyales 7, madaling magbukas ng loob ang mga tao sa iyo. Ito ang pinakamakapangyarihan sa lahat. May mga taong biglang nagkukwento ng buhay nila sa iyo.
Mga bagay na hindi nila sinasabi kahit kanino. May mga kaibigang lumalapit sa iyo kapag mabigat ang dinadala. May mga estranghero na parang gumagaan ang loob kapag kausap ka. Hindi ito tsamba. Ito ay isang bihirang uri ng atraksyon. Hindi ito tungkol sa itsura. Hindi ito tungkol sa estilo. Ito ay tungkol sa pakiramdam na ligtas sila sa iyo. Ang katahimikan mo hindi nakakatakot, nakakapagpahinga. Ang presensya mo hindi humuhusga, nakakaunawa. Sa mundong punong-puno ng ingay, ang taong nagdadala ng kapayapaan ay hinahanap ng marami. At kung ikaw ang taong iyon, malaki ang epekto mo kahit hindi mo namamalayan. Hindi ka lang kaakit-akit, ikaw ay mapagkakatiwalaan. At ang tiwala ay mas makapangyarihan kaysa sa itsura.